Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito ay congressman hearing tungkol sa tomboy na namaril sa bypass operation. At dalawang pulis ang umaming itinanim ang droga sa suspect na umano'y bypass sa San Juan, Batangas. Walang lehitimong bypass operation, yan ang inamin ng dalawang pulis. Batangas kaugnay ang ikinasa nito umanong operasyon sa San Juan, Batangas noong Mayo, kung saan isang lalaki ang nasawi. And other further ado, let's do watch guys, and let's get it on. Please subscribe this Officer channel. in charge of San Juan MPS. Okay, sige. Can you kindly confirm all the reports that was manifested here by the regional director are all true? Yes, Your Honor. So this operation that was conducted by these officers, men and officers of the San Juan, Batangas, have complied with all the necessary the same, bypass operation din to, di ba? So meron din silang pre-planned operation that was submitted to your office. Regional Director, you're raising your hand, please. I'm sorry, Your Honor. I forgot to report that the Chief of Police of Batangas that time was Colonel Lintag, who is officer na relief po siya. So si Colonel Sobrido na po yung bagong si Chief of Colonel Police Lintag, na San siya Juan. yung Chief of Police doon Opo. during that time that that operation was conducted. Yes, Your And Honor. si Colonel lang, si OP ngayon, siya yung pumalit. Opo, opo. So right away, after you heard about this problem, you relieve all those men and officers. Yes, Your Honor. Okay. Colonel Lintag, officers who have conducted the bypass operation, who is the team or the head of the team who conducted the bypass operation? Please open your mic. Pakipalitan mo na lang ng mic na sa kalapit. Ayan, go ahead. Yan na. Good afternoon, sir. The team leader, sir, is Police Master Sergeant Juan Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Yes, sir. Have they complied also with the requirements of the bypass operation, which is in accordance with your manual of operation, to have submitted a pre-planned operation? Yes, Your Honor, except for the test by, Your Honor. The posure. Wala silang posure buyer during the time. Meron po during the operations, meron po silang poster buyer. O then what happened? Hindi hindi nagkaroon ng test buy. Wala pong test by, pero yung bypass, sir, nangyari po. Nangyari yung bypass. At nangyari to during the time ng anong oras yan nangyari? At around 7 p.m. in the evening, sir, of May 28, sir. 7 p.m. And 6 officers were involved, yung 6 na to. Alright guys, panoorin po natin yan. Alright. Let's get it Mag-Ask on. of Ginger na, ang #1 Lagundi cough remedy na ramdaman. We have 7 personnel, sir, in the drug enforcement team, sir. Two are investigators. So yung sa bypass operation, sir, 5 po yung involved, sir. 5 Yes. yung involved. Siguro, we'll ask the yung family, can you kindly po sa amin, kwento ang nangyari sa sinasabi nila that it was a bypass operation, and according to your narration to Deputy Speaker and to us, it was not. So, you have the floor. Ito yung pagkakataon nyo. Magandang hapon po. Bali po, ako po yung kapatid ng binaril po nilang si Brian. Mga 6:20, basta po humigit kumulang ng alas 6, nabaril po yung kapatid ko. At nalaman ko pong 7 o'clock, dinala sa ospital, at 7 o'clock din sila nag-conduct ng operation po. 6:25 po, baril na po ang kapatid ko. Pero hindi po nila agad dinala sa ospital. Namatay po ang kapatid ko, naubusan po ng dugo. Saan po nila dinala? Napakasakit po, kitang-kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug bypass operation po, wala po. Nang laban, wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching green, 2, binaril po nung isa. Wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may. Kay Congressman Busita.
Mr. Laresma, mga gaano kalayo ka doon sa pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung... Okay. Colonel Litag, Mr. Chair. Nandiyan ba si Police Master Sergeant Makaraig? Dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kayo Police Master Sergeant Makaraig? Nandiyan ba? Yes, andyan. Sige, you can ask question, Congressman Bisita. Ilan yung operatives do sa insidente na yon? Bali po ay 5, Your Honor. 5. Sa out of 5 members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala. Meron po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to na malapit ka lang. Tama? Opo, malapit po ako. Doon ba sa nakita mo, ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. So, babae. Babae po. Mr. Chair, nandiyan po ba si Police Staff Sergeant Michi Perez, yung nag-act as poster buyer? Your Honor, andito po. PSSG Michi Perez, Your Honor. Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michi Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang policewoman na yan ang sinasabi mo? Siya po, sigurado po ako. Okay, thank you, Mr. Chair. You may take your seat, Police Staff Sergeant Michi Perez. Michi Perez, base doon sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as poster buyer, tama? Yes po, Your Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka? Yes, Your Honor. Nandito rin sa report na nakita mo, allegedly, na may firearm. Bukol. Itong nasawi, tama? Yes, Your Honor. Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa, may nakabukol. So, nung makita mong may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, kaya sir yun eh. Anong nakita mo pa? Anong ginawa mo pag-iingat? Sir, standstill lang ako kasi, sir, baka makahalata na intel operative ako. Baka putukan agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa Regional Director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata o baka mahalata? Sir, doon sa report po, Your Honor, nakahalata yung si Brian Laresma, sir. O, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. So, clarification lang, Congressman. Maputo lang kita kasi medyo naligaw ako doon. If you will allow me, Yes, Mr. Chair. Lang, yung bang pangyayaring yun, Ardy, saan ba nangyari yung incident nung barilan? According po sa report is sa may boundary ng San Juan and Chaong, Your Honor. So sa tulay, di ba may bridge doon? Boundary? Yes, Your Honor. So sa bridge nangyari yung barilan? Yes, Your Honor. Sa may tulay po. So kung sa bridge nangyari yung barilan, so yun ang inoperate nyo, sino to? Si Michi Perez? So doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, Your Honor. So nung nandun na kayo sa area, ilan sasakyan ang nakatigil doon sa bridge? Bali, sir, yung sinasakyan ko pong motor, at saka, sir, yung naka-position namin na nakasasakyan na 4-wheel, sir, yung Vios na green. Bali, sir, dalawa yung sasakyan. Pero magkalayo, sir, sila nung So katext mo si Laresma? No, Your Honor. So, paano ka nagpo sa kanya na bibili ka? Your Honor, Paano mo siya na-contact? humigit kumulang, Your Honor, 640 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact paano mo siya paano nasabi na, magkita tayo dito sa tulay kasi bibili ako ng droga?
Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya. Hindi, Bali, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya nakonta? Kasi posture ka, di ba? Yes, So, sir. siyempre may konta ka doon para sabihin na, oh, sige, magkita tayo dito, bibili ako. Parang gano'n, di ba? O, paano mo siya nakonta? Sir, ito, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po yung kausap niya. Bali, sir, nung kausap niya, ibinigay na sir niya yung description ko, sir. Yung suot ko. And then kasi sabi niya, nung ni Brian, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Yes, Congressman ako, please. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal buy bust, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yun na nagtuturo doon sa subject na buy bust operation. May I ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung si Madam Michi? Sino po yung confidential agent po ninyo? Alright guys, ayan na, subaybayan po natin yan. At Alam mo ito ba, ang hindi ating, pare-pareho ang lahat ng Congress hearing tungkol sa Tomboy. Tomboy na namaril sa bypass operation sa Sir, San Juan, confidential po yun. Batangas. Paano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil That's yun, a very good excuse yung sinasabi nyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. sorry, Your Yung Honor. confidential agent mo dyan, official na confidential agent ng PNP? O agent nyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin nung nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung nakain ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron ba siyang appointment na confidential agent ninyo? O house na agent lang ninyo? Sir, meron talaga, sir, appointment, sir. Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, we'll be Because asking if for that. she is found lying, kagaya ni Honorable Paduano, papaka-cite in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Michi, with the indulgence of Congressman Basita, I'm sorry, very crucial lang itong i-discuss natin. Michi Perez, may we remind you, again, lagi namin sinasabi to, binibigyan namin ng pagkakataon. Huwag kang magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si Brian Laresma doon sa tulay para magpalitan, di ba, ng pagbili ng drug at yung pera, di ba? Bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, ano sinasabi mo, confidential informant mo, na umattend sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texts that transpired between Brian and that informant. No? Because right now, no, I heard, and this brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang texts na doon sila makikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. Do you have the copy of that text between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita sa tulay na yon, at hindi mo maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian at yung informant ay makikita doon sa tulay na yon, then we will be citing you in contempt. Now, we will give you a chance, Michi. Ibigay mo sa amin right now kung sino yung informant mo, and then we will be asking him or her to be in here. And you, Mr. Laresma, kindly submit to us yung dokumento na nagte-text ikaw at ang brother mo. Congressman Busita, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez. Mr. Chair, noong makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Nung makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo. So nagkabentahan. Yes, Your Honor. Okay, after na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa nag-pre-arrange, pagkaabot ko, sir, nung basura, sir, nag-pre-arrange signal na, sir, ako. Okay. Doon sa report, lumalabas may 3 putok
At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril doon sa kapatid niya. Now, doon sa 3 putok, may pinutok ka ba o wala? Meron sir, isa sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Laresma sir. Ano ang gamit niyang baril? Caliber 38 po sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less sir, 5 meters. 5 meters. So, kung sinasabi mong 5 meters, familiar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung 5 meters? Diyan sa harap mo, ituro mo. Sige, gaano kalayo? Sir, kaya na sir. Alin dyan? Sir na lamesa sa kasunod. Yung edge ng table? 5 meters. Yes sir. Yung edge ng table? Ito sir, table to na. Yung tapat ko sir, tsaka yun sir. Gusto mo bang, so yung kung 3 yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung 2 putok? Kay Brian po sir. May anting ka ba? Upo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes sir. So, nung nakaputok siya ng 2, saka mo siya pinutukan. Tama? Yes sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Ano ang height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less sir, 5'6 sir. 5'6", more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong intention mo? Sir, i-disable sir. At saka sir, yung napilitan na sir ako na paputukan sir si Laresma ng issued firearm ko dahil nasa panganib na sir yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko sir. Kaya mo pinutukan sa paa. Yes sir, para ma-disable lang. So after na maputukan siya sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala sir sa ospital sir. Dinala sa ospital. Mr. Chair, RD, by the way, Mr. Chair, RD, mayroong autopsy report na po ba? Positive po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? Alright guys, abangan po natin ang pangyayari dito sa ating reaction video. And na-advert to and continue natin guys. The cause of death was due to a gunshot wound to the lower extremity, Your Honor. Okay. Sergeant Makaraig, Mr. Chair, Yes, sir. totoo ba yung report na yung Bios green, walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung Bios na kotse? Service po naming mga intel, Your Honor. Okay, service, pero kanino nakarehistro yun? Bali po, isa paggamit po ng LGU. So sa local government unit. Yes, sir. Tanong, bakit walang plaka? Tinanggal po namin sa Your Honor dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni PSSG Perez na Alpha niya. Okay, Alpha. RD, Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. RD, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation, RD, is it armed encounter or not? Based on the result of the investigation, dito sa report po nila, it's an armed encounter, but the investigation shows otherwise, Your Honor. That's why nga po nakapag-file tayo ng murder case sa Lucena, and
nagkaroon po tayo ng pre-charge investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lamang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang para malinaw, no? Kasi, para malinaw, no? Naintindihan ko naman yung sagot mo, RD. Baka naman din naintindihan ng ating mga kababayan para malaman nila yung tama at maling trabaho ng pulis. Armed encounter ba yung insidente o hindi po? Based po sa investigation, wala pong armed encounter, kaya nga po nakapag-file tayo ng matter case laban dun sa limang police, Your Honor, and nagkaroon po tayo ng pre-charge investigation being conducted by PIAS, Your Honor. Yun ang maganda sa iyo, RD. Hindi ka konsentidor. Yun ang gusto po nating madinig. Madinig na ating mga kababayan na hindi ka bias. So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, RD? It was submitted, Your Honor, sa Piskalya yesterday, Your Honor. So doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General Acop, ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin, mas mahalin natin yung ating mga kababayan. Public service. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you so much, Congressman Busita. Before I recognize Congressman Acop, and that's the very reason why we continue resolution number 776. Dahil itong resolution 776, ano lang to Region 4A lang to And prior to this, we have already a motion that was moved by Congressman Erwin Tulfo to extend, di ba, yung sa ibang region. Kasi mukhang napapansin namin na ginagamit talaga ang bypass operation to conduct criminal activities. And this committee will never allow such thing to happen. Kaya, ito nga, babala to sa ating mga kapulisan, no? Ito naman kakaunti lang naman itong mga bad eggs. As always, sinasabi namin, hindi naman to lahat. Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video. At modus ng ilang pulis sa bypass operation. At may pattern ayon kay representable Acop. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Road Trip. And see us again sa ating the next one. And thank you guys sa inyong lahat and peace out.